Yan, good morning sa inyo mga boss. Meron tayong Hi-Ace na 3.0. Sobrang lakas daw ng vibration ng kanyang makina. Ito yung i-check natin ngayon mga bossing kung ano naging problema nito. Yan guys, may ano tayo, Hi-Ace na 3.0. Sir, yung may-ari. Papalag. Yan, tingnan nyo yung vibration mga boss. Naka-check engine. Yan, tapos vibration ng makina ang lakas. So sa mga ganitong problema, titingnan kagad natin dito ay injector. Kaka-encounter tayo, minsan putol lang yung wire, no? Ninangat-ngat, pero ito, sa kondisyon nito, wala naman siyang putol na wire, pero iti-testing pa rin natin. Ayan, tingnan natin yung mileage. Ayan, 21,668. So ganun siya kababa pa mga boss para mag-vibrate yung kanyang makina or masiraan ng injector. Yan nga, dahil may check engine, so kailangan pa rin nating daanin sa scanner mga boss. So scan muna natin kahit may suspect na tayo na fuel injector ang may problema. Pero para makasigurado tayo, scan muna natin mga bossing. Mga boss, diagnose muna natin, scan muna natin, no? So titingnan natin, sobrang palag, pero pag binirate mo siya mga boss, ayan, no? Sobrang palag. Habang nag-scan tayo, nagkwento rin si sir dito sa nangyari sa kanyang 3.0 na Hi-Ace. Ito pala mga boss ay tumirik, no? Tumirik sa takbo. Ngayon ang naging problema, sobrang dumi daw ng kanyang fuel filter. Tapos may mga tubig-tubig pa na nakukuha na may parang kalawang daw. Ayan, sabi ko habang nag-i-scan ako, ayun, na-prove ko talaga na injector ang lalabas sa ating scanning ngayon. So pagka na-prove natin na may problema injector, bala ko rito mga boss ay ipababa ko yung tangke or palilinisan natin. Kasi kung magpapalit tayo ng injector dito na hindi natin na papalinis yung tangke or papalitan ng diesel, ay maaari ding masisira yung ating ilalagay na fuel injector. Kaya hintayin natin itong scanning kung fuel injector ba talaga ang lalabas dito sa ating pag-scan. Manual ba ito? 80. Bata po. Giniginaw, minamalarya. Meron. So dito, ayan, fuel injector, circuit open, yung code natin. So paano ba natin malalaman? Parang spark plug lang din yan, hugot tayo number 1. O nag-react, so ibig sabihin gumagana. Patayin ulit natin, ha. So nag-react yung injector number 1. So dito tayo sa injector number 2. Ito walang reaction mga boss, oh. Number 3. Wala din. Number 4. Meron. Yan, namatay pa nga. 2, 3. 2 and 3. 2, 3, 2, 3.
Ayan, pagkatapos nga nating ma-scan, na-prove nga natin na fuel injector ang may problema. So 2 and 3 po ang hindi gumagana na fuel injector. Chinek na rin pala namin yung mga harness nito, yung socket ng injector, may supply naman siya. So fuel injector talaga ang bubunutin natin dito. Ngayon mga boss, iti-testing natin sa tester natin kung gaano ka-stack up talaga yung fuel injector niya. Ayan, pabubuksan na natin to. Nga mga boss, walang react yung 2 and 3 na injector. So tinest natin yung socket, ay goods naman mga bossing, okay yung supply. So pabababa lang natin yung fuel injector. Te-testing natin sa tester natin. Ber, ano yung mga dito, Ber? Ayaw mag-spray sir, oh. Ayaw bumuga. Dapat nabuga yan eh. Dapat bubuga na yan. Kuha ko ng, meron ako doon eh. Kuha ko ng isa, papakita ko sa'yo ha. Ayaw tong no? Taas na ng pressure no? Palit mo to. Tong. Ayan, nag-video ka pala ha. Full bago yan? Surplus. Sir ito, ha? Kumuha ko ng surplus ha. Ayan na. Na-probe na nga natin na sira yung dalawang injector niya. So ayan, kumuha ko ng surplus mga boss. Iti-tester natin bago isalpak. Yan. So talagang hindi gagana, no? Ayan na, sasalpak na natin yan sa tester natin yung surplus na injector. Tingnan nyo yung spray niyan mga boss. Videohan mo sa tutong, nag-drill siya. Ikaw dun, Mir. Ikaw dun, Mir. Siya, wala talagang sirit kahit ano. Baliktad. Okay na yan, okay na yan. Naka-under na yan, okay na yan. Yan. Magbarat eh. It holds, no? Yeah, dapat ganyan, sir. Pinakita pa nga natin sa may-ari yung pag-testing ng ating goods na fuel injector. Yun, nakita talaga niya na yung fuel injector niya ay talagang hindi na gumagana. Yan, sasalpak na natin yan, tapos titingnan natin yung under ng ating high ace. So dalawang fuel injector ang papalitan natin. Naisalpak na nga natin yung fuel injector. Ayan, sinunod naman natin yung tangke kasi sobrang dumi nga po ng kanyang diesel, kaya nasira yung fuel injector niya kahit mababa pa yung mileage ng kanyang high ace. So dito sabi ko kay boss, pinalitan na rin namin yan ng fuel filter. Kahit kapapalit niya lang ay sobrang dumi pa rin mga boss. Hindi ko lang napakita sa inyo yung fuel filter na tinanggal din namin, na kapapalit pa lang niya. Kaya talagang pinursigi ko dito na ibaba talaga yung tangke para maitapon ang laman nito. Tingnan nyo naman mga bossing yung loob nito. Ayan, kinalas na nga ni Kalyabing Benji. So papasilip ko sa inyo yung laman nito. Ayan o, tila mo yung tangke. Ayan, latak sa loob. Lawa mo. Ayan o, ang dumi. Strainer naman niya, hindi barado. So ang dumi ng diesel. Kung napansin nyo, yung nagkukulay brown sa ilalim, yan po yung mga dumi or kalawang o parang lumot sa kanyang diesel. Yan po ang itatapon natin or lilinisin natin dito sa kanyang tangke bago natin ibalik. At sabi ko rito, bibilhan ng panibagong diesel pagka naitapon na natin ito. Yan, sobrang dumi, no? Yun, ilalim. Ilang. Okay. Okay. Ano pa rin Yes. Hindi na. Ayan yung boss. Wala na yung panginginig eh.
Yan, nagro-road test na tayo ng ating high ace na sobrang vibration or palyado. So, i-scan nga natin fuel injector ang may problema mga bossing. So, papakita ko sa inyo yung yung injector na nasira. So, ito na siya ngayon. Yan, ito na yung RPM niya mga boss. Yan. So, talaga siya? Sumasagad na siya sa red line. Yan. Dati umaalog po ito pag nire-revolution. So nangyari dito, sobrang dumi ng diesel niya mga boss. Kasi kung saan-saan nang nagpapakarga si bossing dito, kung alin yung pinakamura, so doon siya nagpapakarga. So naiinganyo siya sa mababang presyo ng diesel. So hindi natin alam, merong maduduming diesel po sa na pinapakargahan natin ng mga gasoline station. So ang ginawa natin dito ay nagbaba rin tayo ng tangke para ialis yung mga tubig, kung may kunting kalawang, nilinis natin yung tangke. Tapos dalawang injector yung nadali kay sir dito. So nagpalit kami ng isa, yung stock up. Ang problema pag uminit ay meron pa rin siyang vibration. Kaya chinek namin yung number 3 na fuel injector ay may problema din. Pero mas malala dito yung kanyang fuel injector number 2. Talagang stock up na yung nozzle tip. Tapos papakita ko sa inyo, hindi na talaga mahugot yung nozzle niya, no, mga bossing. Kaya nagpalit na tayo ng surplus na fuel injector dito sa high ace na 3.0. Ngayon nagro-road test tayo para matawagan na natin yung may-ari nito. Pinapakiramdaman ko kung may kalog, may alog pa o vibration pagka umarangkada ka. Sa ngayon wala naman. So ino-observe ko rin kasi yung dalawa pang injector. Pag sinasalang natin sa tester, gumagana naman. Kaso problema pag uminit saka siya namamalya. Parang naglalak yung kanyang nozzle tip. So paikot-ikot na tayo rito para ma-observe talaga natin ang gusto. Itong high ace na 3.0 na dinala sa atin, sobrang engine vibration. Mamaya pagbalik ko i-scan ko ulit ito mga boss kung lalabas pa yung error ng fuel injector. Kailangan pag may ganito kabit, may paradahan ka maganda. Tawagan natin si sir ngayon. Paparoad test natin. Malayo po yun si Sir Cavite. Natin mamaya mga sir, pag balik natin scan, tapos papakita ko sa inyo yung fuel injector na stock up na hindi mabunot na yung nozzle tip, no? Gabi na kami nagro-road test.
natin. Yan, kararating lang natin at madilim na. So tingnan natin yung andar ng makina. Buksan ulit natin. Yan na siya mga boss. Ano yung andar niya? Yan, wala na nga yung vibration niya mga boss. Matining na yung andar niya. Pero may ino-observe pa rin kaming ano rito. Yung fuel injector na number 1 and number 4. Kasi sobrang dumi talaga ng diesel niya mga bossing. Kaya bumigay yung 2 in 3 niya na fuel injector. Kaya sabi ko kay boss, magpakarga siya sa medyo magagandang gasolinahan, no, para maiwasan nating bumigay yung fuel injector nito. Tulad nito, hindi naman gaanong pinagagamit tong highest niya. 21,000 pa lang yung mileage nito mga boss. Pero ganun kaagad ang sinapit ng kanyang fuel injector. So yun lang, i-maintain nyo lang sa fuel filter pagpalit, at para maiwasan nating bumigay yung kanyang fuel injector ng maaga. Ayan, dito mga boss, papakita ko sa inyo yung fuel injector na na pinagpalitan niya, para malaman nyo kung gaano ka-stack up ng nozzle tip ng kanyang fuel injector. So okay na po yan yung andar ng high ace. Papakita ko sa inyo yung injector niya. Ito yung isa, yung number 2. Kabinji, tanggalin mo nga kabinji. Pakita lang natin sa kanila yung nozzle tip. Ay, natanggalin ko dito. Ito. Pakita lang natin sa kanila yung nozzle tip. Dandan lang. Sige lang. Okay lang, okay. Uy. No, yan, kunin mo. Ayun. So ito mga boss, naging problema. Papakita lang namin. Ay, kulang ng isang pin. Ito, nozzle tip niya. Ayan. Kabinji, ito kasi dapat to nalalaglag. Yan, ganyan. Subukan mo nga hugutin. Yan mga boss. Kahit lunglusin natin, kuha ka lunglus kabinji. Kahit lunglusin, ayaw na mabunot. Ha? Ayun, wala na. Okay, wala. Nabunot na. Ano nabunot ka dyan? Nabunot sa kamay. Dapat ito kasi nozzle tip natin mga boss. Dapat nalalaglag lang ng kusa ito eh. So, sobrang stack up. Yan. Tapos yung number 2 niya, yun, naglalak na rin. Kaya dalawang injector yung nadali. Pagkatapos nating i-road test at mapakita sa inyo yung nozzle tip na sobrang stack up, so ngayon nag-i-scan ulit tayo. Titingnan natin mga boss kung lalabas yung code na fuel injector circuit open. Ayan, ini-scan ulit natin ngayon. So dito pagka nag-start kayo, nag-hard starting, lalabas yung P1604, yung startability malfunction. So normal lang po yun pag nag-hard start yung inyong makina sa unang pag-i-start dahil wala pa siyang pondong diesel. So lalabas po yung code na ganun. Ang gagawin nyo lang, i-erase nyo lang mga bossing. Ang importante dito, wala na yung fuel injector na circuit open, yung pag-i-scan natin ngayon. Siyempre wala pang diesel. Pag nag-hard start kasi ang mga boss, ganyan. 1604, ayan. Clear lang natin yan. Pero wala na yung code ng fuel injector mga bossing. So start natin. Wala na rin siyang check engine. Kasi sobrang tining na niya. Alright, sana nakapag-share ulit tayo mga boss. So akala lang natin simpleng sira lang, may putol na wire. So pag check natin wala naman. So fuel injector talaga ang
naging problema niya. So hindi ko lang napakita yung pagpalit ng fuel filter na sobrang dumi na may tubig-tubig. Kaya napababa namin yung tangke. Kaya sinuggest ko na ibaba yung tangke. Kaya yun, pinababa ko yung tangke kasi dati tumirik na siya, nagpalit siya ng fuel filter. Nung pagbukas nung pagkatirik niya, sobrang dumi din. Ngayon, dahil bago, pinabuksan ko ulit to kasi nagduda ako na marumi talaga yung diesel niya. So hindi ko napakita yung pagpalit nito pero pinalitan natin to. Kaya pinababa ko yung tangke dahil nakita natin sobrang dumi yung fuel filter, may mga tubig, yung mga kalawang. Yan, ingat lang tayo mga boss sa mga pinapakargahan natin. Kasi tulad nito, ayan, patay mo natin. Tulad nito, batang-bata pa yung high ace, no? So 21,000 pa lang tinatakbo, hindi ganong gamit. Pero nasiraan kagad siya ng fuel injector dahil sa pinakakargahan niyang hindi malinis na gasoline station, no? So, yan. Ingat tayo sa mga sa pinapakargahan nating gasoline station. Yung mga boss, sana nakapag-share ulit tayo dito sa high ace na 21,000 pa lang ay bumigay ng kanyang fuel injector dahil sa maruming diesel.